Ngayon, tuturuan ko kayo ng scientific calculator technique na mabilis kung paano hanapin ang n sa geometric sequence. So, bago yon, kailangan may requirements ka sa scientific calculator mo. Ang requirements mo lang naman ay ito. Tignan mo sa mga button sa calculator mo kung meron kang ganyan. Ito, kunwari, example, itong calc na to, meron siyang log na may box na, may square na rectangle. So, ayun yung kailangan. So, example tayo. Which term of geometric sequence 3, 6, 12, 24 is 98,304? So, pang ilan daw na term si 98,304? So, ang, di ba, ang 3 ay yung first term natin, ang 6 ay yung second term natin, and so forth. So, ang hinahanap, pang ilang term si 98,304. So, si 98,304 ay gawin natin siyang last term, which is an. So, ang first term natin ay si 3. At ang common ratio ay 3 times 2 is 6. 6 times 2 is 12. And then, 12 times 2 is 24. So, lagi siyang nagta-times 2. So, ang common ratio natin ay 2. So, may iba pang way kung paano makuha ang common ratio. So, ang gagawin mo lang, yung term na yun, i-divide mo siya sa previous term. So, kunwari, itong 3 at 6. So, magiging 6 divided by 3 is equals to 2. So, tama rin. So, ang tatlo kailangan mo, yung last term, ito, and then yung first term, then yung common ratio. So, alam naman natin kung ano yung geometric formula. So, ito yan. Isa-substitute mo siya dito. So, yung an is 98,304. And then, yung first term is 3. And then, ang common ratio niya is 2. Then, n minus 1. Then, ang gagawin mo, divide mo siya both sides by 3. Para makancel to. So, 98,000, yan niyo. 98,304 divided by 3. So, equals daw yun sa 32,768. So, may natira sa atin, ito. So, dito na papasok yung logarithm. Ang gagawin nyo, pindutin nyo yung log. Yung log na. So, parang ganito yung appearance niya. Scientific calculator nyo. So, di ba may box? Yan. Yan, may box siya. So, ano ilalagay mo dyan? Ang ilalagay mo dito muna sa square. Sa square muna tayo. Etong yung common ratio. Ilalagay nyo yung value ng common ratio dun sa square. So, ilagay natin yung 2. So, ilagay nyo 2 dun sa square. And then, dito naman sa rectangle, eto, ilagay nyo to. Yung nasa left side. Hindi ito. Yung na-divide na. Ito, which is yung 32,768. Yan. So, input natin, 32,768. Log base 2 of 32,000 blah blah blah.
So, equals daw siya sa 15. So, ang gagawin mo siyang exponential form. So, which is, yung 2 ay magiging base, and then, yung 15 magiging exponent. Kasi, ang 2 raised to 15 ay equal siya sa 32, 7, 68. So, bakit natin to ginawa? Ganto. So di ba meron na tayong 2 raised to 15. Kopyahin mo ulit tong ito. Kasi, nag-ano lang naman tayo eh. Nag-logarithm lang naman tayo eh. So, yan. Ngayon, sabi sa rule ng math, kapag daw may parehas na base, pwede mo siyang makancel. Okay? Now, ang matitira na lang ito. Gawin mo na lang siyang, parang ganito na lang siya. Yan. So, ang gagawin mo, transpose mo yung negative 1 doon. Kailangan ma-isolate yung n. So, 15, negative 1 transpose magiging positive 1. And then, 15 plus 1 is 16. So, ang n ay 16. So, ang sinasabi dito, ang 98,304 ay pang 16 siya na term. Okay, substitute natin. Itong 243, an yan. Okay, substitute natin sa geometric na formula. Ilagay ko lang dito. Baka malito kayo kung baka sabihin nyo kung ano-ano pinaglalagay-lagay ko. Aryan. So, 243 is equals to 1. Pero kahit di mo na isulat yan, proceed ka na sa R. Ay, ba't ko pa sinulat yung R? Dapat 3 yan. 3n minus 1. Yan. Ngayon, plug in mo na ulit. So, ang ano natin, yung base magiging yung common ratio, which is 3 ito. Parang same way lang naman din. Then, yung left side, 2, 4, 3. Okay. So, input nyo sa calculator nyo, log base 3 of 243. Ayan, 5. Ngayon, teka, lagay ko lang to para di ko malito. Itong ano na to, ito ulit si 3 gawin nyo ng base and then si 5 maging exponent. Kasi, ang 3 raised to 5 ay 243. Then, cancel nyo na si 3. Matitira 5 n minus 1. Transpose si negative 1. 5 plus 1 equals to n. Then, 6 is equals to 10. N. Ang 243 ay pang 6 na term. Okay. Ito naman. If a sub 1 is equals to 3 and the ratio is 4, which term is 192? So, pang ilang term naman ang 192? So, 192, 3, common ratio is 4, n minus 1. Divide both sides by 3 para makancel to. And then, 192 divided by 3, 64 daw. Okay, matitira to. Then, plug in nyo na yung log. Common ratio is 4. Then, the 64. Log base 4 of 64. Ilan? 3 daw. Then, ganun lang ulit. So, 4 magiging base. And then, si 3 ay magiging exponent.
Then, cancel. 3 is equals to n minus 1 transpose negative 1. 3 plus 1 is 4. So, pang fourth term, si 192. Yun lang.